you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. You are who you are yesterday, today and forevermore. You say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me. Oh Jesus, you're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. You're too faithful to fail me. Oh Jesus, you're too faithful to disappoint me. And you've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. Glory to God. So, ang ating paksa sa umagang ito ay restoration of the bride tree. Alam nyo, si Jesus ang ating bridegroom. Siya rin ang tree of life. Amen. And we are the bride of the Lord Jesus. Sabi ng Bible, tayo ay inihalin tulad sa isang punong kahoy. Amen. Just like a tree planted by the rivers of water. Tayo yun. Ang tubig na yan ay ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, ang Kanyang salita. Tayo ay humuhugot ng sustansya mula sa fountain of the living water. So, the word restoration means a return to an original condition. Let me just give you a little background sa mga hindi nakakaalam ng bride tree. But actually, preach ito ni Brother Branham. Restoration of the bride tree. Alam nyo, ang Panginoon ay meron siyang nobya. Do you believe that? Amen. Ang kanyang nobya ay ang iglesia. Ang kanyang mga tinubos as a church, we are the bride of Jesus Christ. And each and every one of us, our names were written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Do you believe that? Ang inyong mga pangalan sinulat na doon sa aklat ng buhay at babalik ang Panginoon para tubusin, tawagin ang lahat ng kanyang mga, praise God, pinili. We were chosen before the foundation of the world. Do you believe that? That's Acts, or rather Ephesians chapter 1 verse 4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. So meron siyang iglesia, meron siyang nobya na babalikan. At I believe tayo ay bahagi ng nobyang yon. Every one of us is part of the bride. And I believe there are 7 church ages na babalikan ng Panginoon na tinawag niyang bride tree. Isang puno, amen, na siya pong matutunghayan natin sa umagang ito upang makita natin ang nakalipas, ang history ng church.
So we will be speaking a little bit about history and scriptural foundation para makita ninyo ang bride sa huling panahon. Amen. Na nag-umpisa on the day of Pentecost, nung bumaba ang Holy Spirit, pinuspos tayo ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi ni Jesus, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ. For what? For the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Acts 2:38, mga kapatid. So, kailangan tayo magsisi at mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng ating kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. So, tumayo tayo, mga kapatid. Let us open our scripture. I believe it's in Joel. Dito po sa aklat ng Joel. Amen. Chapter 2, verse 25 to 26. And I will restore, ayan, the word restore, to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm. So meron pong 4 na insekto na umatngat sa punong kahoy na ito. See, my great army which I sent among you, and ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt with you wondrously, and my people shall never be ashamed. Amen. So manalangin tayo, mga kapatid. Oh Lord Jesus, muli sa umagang ito, hiling namin ang iyong presensya, ang iyong pagtuturo sa amin sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Lord God, wala kaming magagawa kung wala ka. You are the comforter. You are, Lord God, the truth giver. You are, Lord God, our Lord Jehovah Jireh, the provider of all our needs. So dalangin namin ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak sa umagang ito. Dahil wala kaming kakayahan, Panginoon, na manatiling malakas at mananagumpay kung wala ka sa aming buhay. It's because of you, Lord God, kaya kami nakakatayo. Amen. Dahil sinabi mo, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. At walang ibang makakaparoon sa Ama liban sa iyo. So Lord, sa umagang ito muli, linisin mo kami sa mga karumihan, anumang mga pagsalangsan, anumang mga kahinaan, Lord, forgive us, Father, and make us worthy through your blood once again. Wash us, Lord, with the blood of your Son, Jesus, na siya ngayong token of the Holy Spirit na sumusunog sa bawat karumihan na sa aming buhay. Tulungan mo kami muli na mabuksan ang aming mga pangunawa, na makita namin ang aming kapanahunan kung nasaan na kami at nasaan na ang takdang oras, kailan magbabalik ang iyong anak na si Jesus. Upang kami makapaghanda, Panginoon, we can prepare for that exact time and hour, Lord. So bless us once again, Father, as we commit to you all praises and glory. Feed us with your word and heal the sick, Lord. At fill every need, whatever it is, financial blessing, material, physical, and spiritual blessing. All those things, Lord, I speak, Lord God, that you bless your church this morning. Ito po ang aming kahilingan sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. We all say, Amen. Amen. God bless you. Makakaupo po tayo. At Amen. Dito po tayo mag-aaral sa kapanahunan ng bride, mga kapatid. So, batay sa ating binasa, sabi ng Panginoon, I will restore. Isasauli ko yung mga taon ng inatngat, sinira ng locust, kinain ng cankerworm, ng caterpillar, and the palmer worm. So, ito yung puno ng inatngat ng 4 na insekto. These are 4 death messengers, sabi ni Brother Branham, na pumasok sa iglesia para sirain, patayin ang mga Kristiyano at these are just symbols to represent the Antichrist coming in the church. So let's start with the tree of life. Sino ba ang tree of life, mga kapatid? Alam natin, Jesus is the tree of life. May 2 punong kahoy doon sa Garden of Eden, and the prophet said, we start with a fact, ito'y totoo, that there were 2 trees in the midst of the garden. The tree of life was who? Jesus. Galing mismo sa prophet yan. And the other tree is definitely Satan. Amen. Because of what came forth of the fruit of the tree.
the tree of the knowledge of good and evil. Yan ay si Diablo, na pinakain si Eva. Sabi niya, pag ang bunga nito ay kakainin mo, magiging kagaya kayo ng Diyos. At mabubuksan na inyong mga mata at malalaman nyo ang mabuti sa masama. You shall know between right and wrong. See? Kaya anong nangyari mga kapatid? Nahulog si Eva at si Adan. At sila'y pinalayas. They were cast out of the Garden of Eden at yung punong kahoy na yon, ginuwardyahan ng dalawang anghel na mayroong tabak. If you read Genesis, mga kapatid, 1 to 3, ay makikita nyo doon that they could not go back to Jesus, the tree of life, until Jesus pays the price for their sin. Amen. Anong kasalanan ni Eva at ni Adan? Unbelief, iniquity. Si Eva, na-deceive, mga kapatid. Si Adan, nag-iniquity. Sinamahan niya ang kanyang asawa sa kamalian. Alam na niyang mali, sinamahan niya. That is iniquity. So kaya sila'y pinalayas, mga kapatid, at ang aklat ng buhay or aklat na titulo ng lupa ay bumalik sa Diyos. It came back to the original owner at sinelyohan ng 7 selyo. It was sealed na kailangan mabubuksan sa huling araw, but Jesus has to pay the price first. Ang Diyos, He came down through Christ His Son to shed His own blood. Tama, for without the shedding of blood, there is no remission of sin. Walang kapatawaran ng kasalanan, liba na may magbuhos ng dugo, and the blood of animals could not take away sins. They can only cover sins, but they could not annihilate the sin. Tanging ang dugo ni Kristo lamang ang nagbura ng lahat ng kasalanan natin. Amen, dahil siya lang ang karapat-dapat. Amen, na maging manunubos at tagapagligtas natin. There's no other Savior but the Lord Jesus Christ. Bakit kinakailangang magbuhos ng dugo si Jesus? Dahil yan po ang batas ng Diyos. Hebreo 9:22, maliban na may pagbuhos ng dugo ay walang kapatawaran ang mga kasalanan, for the wages of sin is death. But the gift of eternal life is through His Son, Jesus Christ. Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Imbis na tayong mamatay, si Jesus na ang namatay para sa atin. Praise the Lord. Amen. Tinubos niya tayo. He redeemed us by His own blood. Amen. At sabi roon ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Kaya tayo ngayon ay, mga kapatid, tinubos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At nung umalis si Jesus, when Jesus was here, sabi niya, I need to go away. It is expedient that I go away because if I don't go away, the Comforter cannot come to you. Sino yung Comforter? Ang Holy Ghost. We need the Holy Ghost. Sabi ni Jesus, you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. Amen. Kaya kailangan niyang umalis dahil ang Holy Ghost siya lang meron noon. Yung mga apostol, walang Holy Ghost. Si Pedro, 3 beses siyang dininay. Si Pedro, tinagpas yung tenga ng sundalo. Wala pang Holy Ghost. See? Kaya sabi ni Lord, when you are converted, Peter, strengthen my brethren. Kaya kapag wala ka pang Holy Ghost, urong-sulong ka pa sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka pa stable. Di ba? Minsan, pupunta ka sa church, minsan hindi. Di ba? Kino-compromise mo pa yung salita ng Diyos. Pero pag may Holy Ghost ka, lagi kang nandyan, forsaking not the assembly of the saints. Amen. Pag may Holy Ghost ka, may kagalakan kang pumunta sa church. Amen. Pag may Holy Ghost ka, amen, you can love even your enemy. You can forgive those who trespass against you. And you can pray for those, sabi ng Bible, who persecute you. Amen. Kaya kailangan natin ang Holy Ghost. Ngayon, kailan dumating ang Holy Ghost? Ayan, puntahan na natin. Next slide, please. Ayan. Sabi ng prophet, the bride tree, it come at Pentecost. Nag-umpisang tawagin ni Lord ang kanyang bride. Ang bride ay yung mga Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo. Sila yung wise virgin, di ba?
In Matthew 25, mayroong 10 virgins. The 5 virgins have oil in their lamp, which symbolize baptism of the Holy Ghost. The 5 virgins, other virgins were, sabi roon, ay sila'y foolish because they were not able to receive the Holy Spirit. Na-rapture lang sino? Yung wise virgin. At yung foolish na iwan sa tribulation period. So, ito ang umpisa ng bride tree ng Panginoon. Because we're talking about a bride tree. If Jesus is the tree of life, the bride will also be a tree of life in female form. Because Jesus is masculine, the bride is feminine. Just like Adam, the first Adam had Eve inside of him. Si Eva hinugot sa tadyang ni Adan. Tama ba? Si Jesus mayroon ding bride na hinugot sa krus ng Kalbaryo. Nung tinusok si Jesus ng sibat, amen, lumabas ang tubig, ang dugo, upang hugasan lahat ng mga bride niya na tatawagin niya sa mundong ito, sa lupang ito. Praise the Lord. At isa ako doon sa mga bride na binayaran ng dugo ni Kristo. Bayad na tayo, mga kapatid. Pero kailangan tawagin tayo. Iba yung paying of the price, iba pa yung claiming of the bride. Amen. So, kailan tayo claim ni Lord nung mabuksan ng 7 seals? Jesus, the Lamb of God, has to take that seal and break and loose the seals thereof, and sabi roon, nag-awitan ng mga anghel, worthy is the Lamb that was slain to take the book and to loose the seals thereof. Bakit? Nandun yung mga pangalan natin. Sa libro na yon na nabitawan ni Eva at ni Adan. Na forfeit, mga kapatid. Kaya kailan nag-umpisa ang Diyos? On the day of Pentecost. Sabi niya rito sa super sign, He purchased a bride tree. And the tree was established and putting in the roots of the earth on the day of Pentecost. The church began at Pentecost, God raising up a bride tree for Christ with the same spirit that was in Christ, raising up a bride tree. Ayan. So tayo na ngayon ang bride tree. We represent Jesus. We are a flesh of His flesh. We are bone of His bone. We are Christ ambassadors. You are, sabi ng Bible, you are Messiah heads. We are Christ messengers. Messiah heads, sabi ng prophet. So, kaya ngayon tayong nagdadala ng Ebanghelyo. Jesus said, the works that I do, you shall do also. Even greater works you shall do because I go to my Father. But I will send you the Holy Ghost. Sabi ng Bible, see, I will send you my Spirit. I will be in you, even in you until the end of the world. Sabi niya, you will be the temple of the Holy Ghost. You shall be sealed by the Holy Ghost until the day of your redemption. It is Christ in you, the hope of glory. Nandiyan na si Kristo sa inyo. Kung ikay Kristiyano ngayon na totoo, baptized by the Holy Ghost, it's Christ living in you. Sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya yung ugali ni Kristo, yung karakter ni Kristo, yung pagtitiis ni Kristo, nasa iyo din. You manifest the fruits of the Holy Spirit. What is the fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, faith. Lahat yan magmamanifest sa bride. Kasi ikaw ang bride tree, ikaw ang representative ni Jesus Christ ngayon. Amen? Alright, tuloy natin. Next slide, please. Sabi rito, amen, the bride of Christ is stated in the Scriptures. Nakasulat palang bride of Christ sa Biblia. I'll give you just 3 lang muna. Marami yan, pero sabi rito sa 2 Corinthians ni Apostol Pablo, ako'y nagseselos sa inyo. I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So, sino ang kausap niya dito? Ang church. Naninibugho ako sa inyo ng makadiyos na paninibugho dahil kayo ay ipinagkasundo ko sa isang asawang lalaki at kayo'y nais kong maging mga
matimtimang berhen para kay Kristo. Hallelujah. Amen. Revelation 19:7, binanggit ni Brother Toots kanina. Sabi rito, mangagsaya tayo. Let us be glad and rejoice. Hindi be sad and worry. And give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come and His wife. May asawa pala ang kordero. The marriage of the Lamb is come and His wife. Sino yung wife? Tayo yun, mga kapatid. Hath made herself ready. Ready for what? For the rapture. For the catching away. For the body change. Inihahanda na tayo ng Panginoon ngayon. Kaya kailangan nasa bride body ka. Amen? And then sa Revelation 20:17, the Spirit and the bride say, come. Yung Espiritu nasa bride na. Kaya hinahatak na natin yung mga predestinadong binhi na hindi pa nakatanggap sa message. Come out of her, my people. Come out of Babylon. Denominational confusion. That's Babylon. Amen. That ye be not partakers of her sins and that you receive not of her plagues. So, nakita nyo ang sarili nyo sa Scripture? Ayan. So, we have established from this three Scripture na may bride ang ating Panginoon. At yung bride na yan ay tinuring na punong kahoy din. Bride tree. Na nag-umpisa on the day of Pentecost, right? Hanggang kailan? Hanggang sa panahon ng Laodicea. Merong 7 kapanahunan ng iglesia, ng bride. From the day of Pentecost, 20 years, AD 33 to AD 53, nag-umpisa ang Efeso. Sumunod ang Smyrna, sumunod ang Pergamo, sumunod ang Thyatira, sumunod ang Sardis, sumunod ang Philadelphia, at panghuli ang Laodicea. Saan natin mababasa yan, Pastor? Okay, dadaanan natin. Para sa mga nanonood online, baka wala kayong background. Next slide, please. Amen. Ayan. Sabi ni Ray Branham dito, praise the Lord. Okay, medyo naghahang aking laptop. Anyway, nandiyan naman sa screen. Okay, sabi po rito, along come the church, begin to grow. Then here come these 4 termites in one. 4 termites in one. The same insect, just in different stages, come along the palmer worm. What did it do? First thing, it took the fruit, brotherly love. Inalis ang pag-ibig ng magkakapatid sa iglesia. Kaya, praise God, nakikita natin marami ngayon mga kapatiran na nag-away-away, nagbabangayan, di ba? Nagagawa ng miyembro. See? Nakikita natin, inalis niya yung pag-ibig. Grabe, mga kapatid. See? And then, pangalawa, next thing come around is the canker worm. It come, another word, come around and eat off the joy. Inalis yung kagalakan, nagsisimba pero nakasimangot, nagsisimba pero walang kagalakan, inalis yung joy. The leaves, the fellowship. So inuna yung bunga. What is the fruit of the Spirit? Love. Nginat-ngat yung bunga. Di ba? Yung uod. Kinain yung bunga. Pangalawa, yung dahon. Yung leaves. Sabi rito, nginat-ngat ng pangalawang insekto. Ano ang leaves na ito? Fellowship. See, ang leaves parang punong kahoy. Madalas yung mga tao na nagpe-fellowship sila sa lilim ng punong kahoy. Dahil malamig doon, di ba? So, inalis yung leaves doon. Ang init-init na, wala nang dahon, di ba? Kaya nawala na yung joy, yung kagalakan. Obligasyon na lang yung pagpunta sa church ng mga Kristiyano. Kasi inalis yung joy eh. Nginat-ngat nitong insektong ito. Amen. Sabi rito, the canker worm. Pangatlo, the next come along, what did he do? He ate off the bark. Ano yung bark? Yung talukap ng puno naman. Naubos na yung bunga, naubos na yung dahon. Yung talukap naman, yung bark, ang nginat-ngat. Grabe, mga kapatid. What did he do? He ate off the bark, the locust. Amen. So, what is the bark? Sabi ng prophet, it's supposed to be security. Yan ang security ng puno, di ba? So, inalis yung security sa church, kaya wala nang kasiguruhan yung mga tao. Believer ba ako? Ligtas ba kaya ako? So, nawala na yung kanilang security.
Nagkaroon na sila ng pag-alinlangan sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Pang-apat, sabi rito, the fourth one, what next come? The caterpillar and suck the life out of it. Grabe. Una, fruit. Pangalawa, leaves. Pangatlo, bark. Pang-apat, yung life mismo. Yung sustansya, yung dumadaloy doon na vitamina sa puno para suplayan yung dahon at bunga, ay kanyang sinipsip, mga kapatid. But, itong maganda, may natira yung ugat. Hallelujah. The root remained. Amen. The stump, sabi rito ng prophet, there was a stump, S-T-U-M-P. Because Joel said, I will restore. Yun ang kagandahan. I-restore back yung joy. I-restore yung fellowship. I-restore. Amen. Yung security ng church. Amen. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng fivefold ministry. To perfect the church. To edify the body. Amen. Ituloy natin. Next slide, please. Praise the Lord. Anong sabi rito, mga kapatid? Glory to God. Ito na yung Joel na binasa natin kanina. I will restore. What does the word restore mean? Ipapanumbalik tayo sa original condition. Ibabalik tayo sa kasakdalan. Ibabalik tayo sa isang without blemish, without spot or wrinkle na church ng Panginoon. Yan ang kanyang babalikan. Hallelujah. And we are part of that church. Okay? Okay, let's go. Next slide, please. Praise the Lord. Amen. Sabi rito ng prophet, eto sa mensahe, the restoration of the bride tree, mismo, 1962. And if 4 messengers of death killed the tree, pinatay daw ng 4 na mensahero ng kamatayan ng puno. 4 messengers of life restores the tree. May 4 din pala na darating, mga kapatid, para i-restore yung punong kahoy ng bride na ito. God said, I will restore it. He's going to restore it. How? By 4 death messengers killed it. Then 4 life messengers will restore it. Sino kaya itong 4 messengers na ito na magre-restore? Amen. Dito, kita nyo yung 4. The first insect killed the love, the fruit. Kaya palang reklamo ni Lord sa Ephesians, you have left your first love. Yung pangalawang insekto, dito naman. Pangatlo, pang-4. So itong first 4 church ages, dito napaslang namatay ang bride tree. See, except a corn of wheat falls into the ground and rot, it abideth alone. But pag namatay, dark ages, namatay yung mga Kristiyano, dito naman ay muling mabubuhay. Dito umusbong yung stalk, yung tassel, and then dito yung shock, and then the wheat, and then the harvest, the rapture will come pag bumalik na yung punong kahoy ng Diyos sa kanyang original na kalalagayan. Praise the Lord! Ayan. Tingnan natin, mga kapatid, ang chart. Sabi ni prophet dito. Okay, praise the Lord. Ayan. Ginawan ko ng konting illustration para lalong maging understandable. Ayan. Amen. Malinaw ba dyan? Okay. So, yung Pentecost, nung bumalik ang Holy Spirit, mamatay si Lord AD 33. And then bumalik ang Holy Spirit after 33 AD hanggang 53, pure pa yung Word. See, the Word of God was pure. Subalit, dumating ang Ephesus, ang Smyrna, ang Pergamos, ang Thyatira. Diyan po nginat-ngat ngayon ng mga uod na ito ang salita ng Diyos, ang katuruan ng Diyos, kaya ang bride noon sila ay napasok ng tinatawag na Nicolaitan Spirit. Yan po, mamaya, makikita nyo, na Nicolaitan Spirit, Jezebalism, Balaamism, yan po yung mga uod na pumasok sa iglesia. Pero nung dumating ang Thyatira, nakikita nyo yung mga kapanahunan, Ephesus is AD 53 to 170.
Smyrna 170 to 312, Pergamos, nakikita niyo petsa. Ang Laodicea, nag-umpisa 1906 hanggang sa rapture. Laodicean age, church age yan. Amen. Kaya nung pinakahuling insekto, anong nangyari? Pinatay, mga kapatid, ang Kristyanismo, at makikita natin, sinabi ni Brother Branham yan, amen, nasabi rito ay, balik mo uli muna, says, sa first slide. Okay, pinatay during the Dark Ages, di ba? 68 million Christians were killed by Rome. See, during the Dark Ages, Thyatira Church Age, subalit, sa panahon ni Luther, ay sumibol uli ang Ebanghelyo. Siya yung stalk, and then sa panahon ni Wesley, yung tassel. Sa panahon ng Pentecostal age, yung shock. Wala pang laman, ipa. Pero sa panahon ng huling messenger, babalik na sa trigo, sa buong bunga. The original church will put forth another bark, another tree, another branches, another leaves, another fruit. Babalik yung original na Pentecostal teaching, apostolic teaching sa ating panahon. Okay, tuloy na natin. Next slide. Praise the Lord. So, anong sabi dito ng prophet? The first corn of wheat, the bridegroom. So, yung unang binhi ng trigo, siya yung bridegroom, si Jesus Christ, na pinaslang. See, sabi rito, had to fall into the earth in order to rise again. Nabuhay ba si Jesus? After 3 days, nabuhay ang ating Panginoon. The original bride tree. The original tree, bridegroom. So did the first bride that was born at Pentecost had to go through that dark ages. Like any other seed, be buried. Ayan. Kailangan mailibing yung binhi. Dahil ang binhi, pag hinayaan mong nandyan lang sa garapon, hindi mabubuhay yan. Kailangan ilibing ang binhi. Ito ay mabulok at ang panibagong buhay uusbong. Amen. Mula dito. Yan pala ang dinaanan ng church ng Panginoon. They had to die. They must do it. But it started sprouting again. Hallelujah. Kailan? In Luther. In the first Reformation. See? It didn't look like the seed that went in, but it was the light of the day. The stalk went on into the tassel, Wesley. So, yung stalk, alam natin yung maliit na dahon na bunga na may dahon, ayan yung stalk. And then nagkaroon ng tassel. See, that was Wesley. From the tassel, it went into Pentecost, the shock. Anong shock sa Tagalog? Ipa. Kaya nga nag-preach ang prophet, the shock will not be air with the seed. Amen. Kasi hanggang kuan lang sila, restoration of the gifts. Di ba? So, pero tayo, the giver of the gifts, dumating sa ating panahon. Pentecostalism is only like dancing in the Spirit, restoration of divine healing, miracles, and supernatural wonders. Pero wala pa yung Panginoon doon na siya mismo. Gifts pa lang yun. Yung giver of the gifts dumating sa ating panahon, sa bride age. Amen. Basahin natin sa susunod na quotation. Glory to God. Hallelujah. Anong sabi rito, mga kapatid, sa next quotation? The shock has to pull away. Yung ipa, kailangang mahiwalay. Bakit? Hindi naman yung ipa kasama. Di ba pag nagtahop kayo ng palay, tinatanggal niyo yung mga walang laman, di ba? Para ang kukunin mo lang yung may laman. Amen. Yung may binhi sa loob. Kaya sa ating panahon, nilabas tayo sa Pentecostals. Dahil dinala tayo ngayon sa bride age. Amen. The shock has to pull away to give the wheat a chance to lay before the sun. Sino ang sun? Si Jesus. To ripen. Para mahinog ang bunga. Tayo ang bunga. Di po ba? Amen? The message coming right back into the church again. What is the message? The pure word. Forming the body of Jesus Christ just like the first original one.
Kailangan makabalik tayo. Kaya nga ipapadala si Elijah to restore the hearts of the children back to our Pentecostal fathers. Diba? Malakay 4. Before I smite this earth with a curse. Bago dumating yung great and dreadful day of the Lord, papadala ang Espiritu ni Elijah. Hallelujah. Sino nagpapasalamat na narinig natin ang tinig ni Elijah? In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Seventh angel sa seventh church age. Dito dumating yung sigaw, the shout. Amen. Kaya napagdudugtong-dugtong nyo ba, mga kapatid? Can you see the whole picture? Praise the Lord. Dapat makita natin, hindi lang yung tayo ay pumupunta sa church, dapat mayroon tayong revelation. The rapture is a revelation to the bride. Kaya kailangan alam natin to. Sabi niya, now, so in the last days, you see it's wheat time. Now, wheat time. Trigo. Naalala nyo sa Matthew, what chapter was that? Nung magtanim si Lord ng mga trigo, dumating din si Satan. Nagtanim din ng mga tares. Diba? Satan planted tares in the evening. So nung makita ng mga angels, Lord, bakit didn't you just planted wheat? Why are there tares around? Lord, let us help and pull the tares away, up. Sabi ni Lord, no, baka madamay ang mga trigo. Baka sa pagbunot mo, baka pag binomba mo ang lugar na ito, madamay yung mga bride. Wag muna. Hindi pa katapusan ng mundo. Amen. See? Kaya sabi roon, antayin nyo ang harvest time. Wait for the harvest time. And that's our age. Ang unang-una, ibabundle muna yung mga damo. And there's a bundling now going on where? In the World Council of Churches. In a one-world religion, one-world government. Yan yung bundling. Pero the bride, sabi ni Lord, yung mga trigo, dalhin mo sa aking sisidlan. In my stockroom. Tayo yon ang mga trigo. Ira-rapture tayo ng Panginoon bago dumating ang tribulation period. Glory. Wow! Ang liwaliwanag, mga kapatid. Diba? Nakikita natin ang panahon at sabi niya, it's getting harvest time. This is not Luther's age. This is not Pentecostal age. This is the bride age. Woo! Glory to Jesus. Amen. 1965, leadership. Pinangaral niya yan. Okay, let's move on. So, daanan natin yung 7 church ages. The little background. Alam kasi ng iba, Pentecost lang dumating ang Holy Ghost. Pero dito sa Revelation chapter 1, nakita ni John ang 7 iglesia. Pinakita ni Lord sa kanya ang mga tatawagin niya sa pamamagitan ng Book of Revelation. Amen. Ang panahon natin hindi na ito panahon ng Genesis o mga 4 gospel or epistles of John. This is the age of the revelation, amen, being revealed to us. Genesis is the book of beginnings. Revelation is the book of ending. Nandito na tayo. Kaya kailangan may alam tayo sa book of Revelation. Amen. Alam natin kung ano yung white horse rider, black horse rider. See, alam natin lahat yan. Okay, ngayon, tingnan natin. Anong sabi po rito ng Biblia? Sabi ni John, I was in the Spirit on the Lord's day. You know, John was the last living apostle. Si John yung kapatid ni Jesus kay Mary. Anak siya ni Joseph. Kaya lagi siyang nakahilig kay Lord Di ba? Lagi siyang katabi ni Jesus. Maging doon sa cross, nung pinako si Lord, lahat ng apostol nagtago, si John lang yung nandun. And then, sabi sa history, sabi ni Brother Branham, si John daw ang huling apostol na nabuhay at marami siyang mga himala din na sumunod. And Rome tried to destroy John by putting him in yung kawa ba? Kawa na puno ng grasa na iniinit dahil nakita nila si John siya ay Kristiyano. They hate Christians in that day. So nilagay siya sa kawa na kumukulo. Pero hindi namatay si John. Wala man lang lapno sa katawan. Praise God, nagtaka sila. Grabe. Sabi nila, siguro aswang ito, witch ito.
Kaya tinapon siya. He was exiled in an island called Patmos. Doon siya ngayon kinatagpo ni Lord. Yung islang yun, maraming ahas, puro mga disyerto, mga bato-bato. So doon siya ngayon kinatagpo ni Jesus. Amen. An angel from Jesus came and spoke to John. Kaya ang revelation, mababasa nyo, sabi to, the revelation of Jesus Christ unto John. Oh, yan. Sabi ni Brother Branham, ang revelation, si Jesus mismo ang nangsulat. This is the only book that Jesus wrote. In spirit form na siya. Kaya sabi rito ni John, I heard behind me a great voice. Narinig ko sa likod ko ang isang dakilang tinig na para bagang trompeta, as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega. Sino yan? That's Jesus. Alpha and Omega, talking to John. The first and the last. What you see, write in a book. Ang ipapakita ko sa iyo, John, isulat mo sa isang aklat. And send it to where? Ipadala mo ito sa 7 church ages. 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Diyan nakasulat ang 7 iglesia ng mga hintil na tatawagin sa panahon mula, alam natin, mula AD 53 hanggang 1906. See, yan po yung 7 hintil, mga hintil na iglesia. You know, Jesus, sabi ng Biblia, binulagan. Israel was blinded in part so that the Bible, the message can go out to the Gentiles para hanapin ang bride. Hindi sa Israel, sa Gentile ages. Praise the Lord. See, sabi ni Paul, yamang ayaw nyo nang tanggapin ang mensahe ni Kristo. Tinalikuran nyo siya, ipapagpag namin ang aming mga sandalyas at kami pupunta. Lo, we turn to the Gentiles. So, kailan nag-umpisa ang Gentile? Ephesian Church Age. Pumasok pa yung iba-ibang mga lugar sa Greece, rather. So, ano pang sumunod? Okay, tuloy natin. Next slide, please. Nung tumingin siya, and I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlestick. Yan ang nakita ni John, mga kapatid. Kaya meron tayong representation ng 7 Gentile church age. Amen. See, in the midst, sa gitna. Okay, sa gitna. Ayan. Sinong nasa gitna? In the midst of the 7 candlestick, one like unto the Son of Man. That's Jesus. Clothed with a garment down to the foot and girt about the paps with a golden girdle. Ayan si Jesus. Siya pala yung naglalakad pabalik-balik dyan sa 7 kandilyero para bantayan niya yung kanyang nobya. Padalhan niya ng 7 mensahero. God, sabi ng Bible, has 7 spirits. Di ba? Nabasa niyo yan? Nung umakyat si John, nakita niya ang 7 espiritu ng Panginoon na simbolo rin sa 7 anghel sa kanyang kanang kamay. Verse 16, ay merong 7 bituin. Ayan. Bible yan, ha? Hindi, huwag niyo sabihin na gawa-gawa ko lang yan. 7 bituin meron sa kanang kamay ni Jesus para ipadala sa 7 iglesia bilang mga mensahero. Praise the Lord. Amen. So, next slide, please. Kaya dito nilinaw sa verse 20, amen, anong sabi dito sa verse 20? The mystery, ang hiwaga ng 7 bituin, the 7 stars, which thou sawest, and the mystery of the 7 candlesticks, the 7 stars are the angels of the 7 churches. Dati naglagay tayo dito ng mga litrato, anong mga 7 mensahero, di ba? Yung iba lang natitisod, kaya inalis ko na lang eh. Okay, and the 7 candlesticks which thou sawest are 7 churches. So ang 7 kandilyero ay 7 iglesia. Ayan. So kaya makikita natin, umpisahan na natin mga kapatid, ang pagbukas ng history. Next slide please. Ayan. So, makikita natin dito,
na itong 7 iglesia at 7 anghel ay 7 mensahero at 7 kapanahunan ng iglesia. Next slide. Ayan. So bago mabuksan ang selyo sa dulo ng panahon, dadaan muna ang 7 kapanahunan ng iglesia. Nakikita nyo yung mga bilog-bilog na yan. Ang iglesia ay symbol ng buwan. Diba? The church symbolizes the moon and Jesus symbolizes the sun. Amen? In the absence of the sun, the moon gives her light. Nung umalis si Jesus, the sun, dumating ang evening time, sino ang liwanag? Ang church. Because the church reflects the light from the sun. Walang sariling liwanag ang moon. Kumukuha lang siya ng liwanag sa sun. Amen. Kaya itong bilog-bilog na yan, mga moon yan, symbolizing the church. Bakit may puti? Yung puti, yan yung malinis o pure word. Yung itim, yan na yung mga creeds and dogma. Mga tradisyon na pumasok sa churches at kaya ganyan ang itsura nila. Okay. So yan ang bride tree, mga kapatid. So next slide. Sabi po rito, glory to God. Amen. Anong sabi po dyan sa next slide? Okay. Yung unang iglesia ay ang Efeso. See, sabi ng prophet kanina, dumating ang 4 na termites. Una ay kinain yung fruit, which is brotherly love. And the message to Ephesus, makikita nyo dyan, sabi ni Lord, you have left your first love. Ayan. Iniwanan ninyo ang una nyong pag-ibig dahil nakapasok yung deeds of the Nicolaitanes, which I hate. Ayan. So, ano pala yung deeds of the Nicolaitanes? The word Nicolaitanes, Nikao, is I believe, Greek or Latin word ba yan? Nikao means to conquer, and Lao means the church. Pumasok yung unang mga ngabayo na white horse rider sa panahon nito. At ang messenger sa panahon na ito ay si Pablo. Di ba? Siyang nagdala ng mensahe sa unang iglesia. See? Pumasok yung Nicolaitanism at makikita natin dito, Paul was a prophet and apostle, messenger to Ephesians. Kahit si Pedro binigyan ng susi, pero si Paul ang unang mensahero na nag-found ng Ephesian church during the 1st century. See? Kaya nga makikita natin si Pablo, naging matapang siya. Sabi niya, even though an angel came from heaven, or we preach another gospel that we have not preached, let him be accursed. Naging stricto si Pablo kasi pumasok na yung sistema ng politika. Pumasok na yung mga credo at dogma sa iglesia. Ayan. So, next slide, mga kapatid. So, makikita natin yung pangalawa. Okay, next. Anong nangyari? Nginat-ngat ng locust yung leaves, yung fellowship. Pinatay yung joy, yung love. Nung mawala yung love, wala ng fellowship. Kasi pumasok din yung pangalawang insekto. Anong insekto ito? In-explain ito ni prophet dito. Smyrna means bitterness. Mere, a persecuted church. Dito pumasok yung 10 years of persecution. 10 years of bloody persecution imposed by Emperor Nero and Diocletian. Mababasa natin dito, alam ko yung tribulation and yung works na pinagdadaanan mo. But thou art rich, sabi rito, poverty, the blasphemy of them which say they are Jews, but they are not, but are of the synagogue of Satan. Pumasok na ang sinagoga ni Satanas sa time na ito. At ang mensahero dito ay si, next slide, Irenaeus. Ayan, mga kapatid. Through history, mababasa natin na si Irenaeus po ang pinili ng Diyos na siyang maging mensahero, si messenger sa panahon nito at doon pumasok yung 10 days tribulation. Tinawag ang Smyrna na mere means bitterness. Naging bitter yung pag-experience nila, yung karanasan nila. But Irenaeus had experienced the baptism of the Holy Ghost.
speaking in tongues, healing the sick, stopping rains. So, nasa kanya yung Holy Ghost sa panahon na ito. Amen. Okay, let's move on to the third. I believe, ayan. Sa third, makikita natin, ang iglesia ay Pergamos. Ang Pergamos, dito pumasok yung doktrina ni Balaam. Ayan. Mababasa natin yan sa verse 14, "But I have a few things against thee." Jesus is talking to the church. "Because thou hast them that hold the doctrine of Balaam." Ano bang doktrina ni Balaam? Pinagsama-sama yung believers saka unbelievers. Diba? He made Israel join the Moabites in Baal Peor. Diba? Dahil ang Israel saka ang Moabites ay magpinsan yan eh. Si Lot, diba? Pinsan, pamangkin ni Abraham. And Lot had 2 daughters. At doon lumabas si Moab. At makikita natin that God, or rather, Balak wanted Balaam to kill the children of Israel. But since ayaw ng Diyos, hindi niya magawa. See, sumakay pa nga siya sa asno, nagsalita pa yung asno. Di ba? Na, may anghel na nakaharang. Di mo ba nakikita? Kinakausap na ng asno. Si Balaam, nagsalita na nga yung hayop eh. Di ba? Pero, wala pa rin. Kaya plano ni Balaam, mayroong gathering, may pagsamba sa Moab. Iimbitahin ko itong mga ito. Kasi Moab have the same 7 candlesticks. They also offer animals, sacrifices. So, pareho yung kanilang worship. Pero ano nangyari? Nung matapos ang worship, dinala doon ang mga Israelita, nagsayawa na, naghubad na yung mga Moabites. Mayroon ng party-party. Kaya yung sabi roon, yung mga Israelita, nakuan sila, na-attract, nahulog sa tukso, at kumuha sila ng mga babae, kaya sabi roon, pinaslang ni Lord yung mga Israelita, thousands na mga kalalakihan, pinaslang ni Lord dahil nag-commit sila ng adultery and fornication. So yan din ang dinala ni Balaam sa church ages. Kinumbine niya yung mga believer tsaka unbeliever. Okay na sa inyo na mag-short kayo, magsuot ng make-up. Okay lang, kahit magputol na kayo ng buhok. So, ganun ang naging compromise, mga kapatid. See, pumasok dito yung tinatawag na eating sacrifice unto idols. See? And to commit fornication. Ayan, nakasulat sa Revelation 2, 12-17. Okay, next. Sinong mensahero dito? Si Saint Martin of Tours. Siya po ang ginamit ni Lord na maging messenger sa panahon ng Pergamos at kanyang pinangaral ang pure word na labas sa turo ng tinatawag nating katuruan ng Roma. Alam nyo, AD 312-606 ang panahon ni Martin. At dyan din pumasok yung Rome, AD 325. Anong ginawa ng Roma? Dahil natakot ang Roma na dumadami na yung mga Kristiyano. Kaya sabi nila, mag-organize din tayo. Gumawa rin tayo sariling relihiyon na tatawagin ding Kristiyano. Kaya pinatawag lahat ng mga Pagano, Griego, Romano, Kristiyano, yung hindi sumali, pinapatay. Kaya nag-alisan yung ibang mga miyembro ni Paul sa Roma. May church sa Rome eh. Yung tinatang ni Paul, hindi sila nasali doon. Pero yung iba, pinagpapatay, pinakain sa leon, sinunog sa arena, dahil dito tinatag yung Roman Catholic Church. By who? By Saint Constantine. Di ba? Anong ginawa niya? Yung mga ribulto nilagay pa rin. Kasi yung mga Romano, ang paniwala nila ay may mga Diyos-Diyosan sila, di ba? Alam niyo yung Roman mythology? They have Jupiter as their God. They have Mary, or rather, Venus as their Queen of Heaven. May Jupiter, may Mercury, may iba't iba pa. Kaya ang ginawa nila, pinalitan lang nila yung mga ribulto ng pangalan. Kaya pag pumasok ka sa Roman Catholic Church, may mga ribulto pa. Si Jupiter, ginawang Peter. Si Venus, ginawang si Mary. So, sinasamba, yung mga panyo, pinapahid at gagaling daw sila. So, mga kapatid, yan ay superstitious belief.
See? Yan ang nangyari sa Pergamo. Nag-marriage ang paganism at ang Christianismo. Yan ang nangyari. Marriage. See? Kaya sabi rito mga kapatid, ayan, pumasok ang turong yon. Next slide please. Ayan. So pumunta tayo sa Thyatira. The fourth church age, sabi rito, yung pang-apat na uod ay pinatay ang buhay. Dito sa panahon na ito, the fourth church age, dito ngayon, sabi rito, basahin natin. Verse 20, notwithstanding, I have a few things that against you, because you suffers that woman Jezebel. Pumasok na dito si Jezebel. Ha? Sino si Jezebel? Asawa ni Ahab. Unbeliever. To seduce, who call herself a prophetess, to teach my servants, to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. The woman Jezebel, which we know as Rome is Jezebel, mother whore. And then nagkaanak ng mga harlots, which are the Protestant churches, denominations. At sabi rito, ito yung Dark Ages wherein 68 million Christians were killed, martyred because they want kiss the ring of the Pope. They want worship Mary. So next slide please. Ayan ang ginawa nila sa mga Kristiyano. Enter pa. 68 million according to Fox Book of Martyrs ang pinapatay ng Roma. Dahil sabi roon, hindi sila sumunod sa patakaran ng Rome. Others had trial, cruel mockings and scourgings, moreover bonds and imprisonment. They were stoned. They were sawn asunder. Nilagari pa yung mga tao. Were tempted, were slain with the sword. And then makikita natin pinakain sa leon during the Gladiator. Kung mga napanood nyo yung pelikulang Gladiator, may mga Kristiyano doon na pinapasok para kalabanin yung mga gladiator ng Rome, at lahat sila dahil mahina ay namatay po sila. Pero may isang tao na magaling. Sino ba yung tao na yon na naging isa siyang hero ng mga Christians na siyang nakipaglaban doon sa panahon na yon. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Siya isang gladiator na naging sikat at naging hero. Praise God. Hallelujah. Okay, next slide. Ang naging messenger po dito ay si Columba. Si Columba ay siyang ginamit ng Panginoon para expose yung tinatawag na pornocracy, the rule of harlots. And then makikita natin diyan na ito yung panahon na tinawag na continuous sacrifice. That's the meaning of Thyatira. Patuloy na pagtitiis dahil sa persecution. Biruin mo yan, 606 AD hanggang 1520 AD. Ang haba ng panahon yan na pinagpapatay, pinersecute ang mga Kristiyano. Kaya makikita natin na hanggang ngayon, may mga Christians pa rin sa Europe, sa Middle East na ganyan pinagpapatay sila. Next slide. Okay. Tatapusin natin to hanggang sa pampito. Okay, yung apat na mga uod na yan ay hinalintulad yan sa apat na mga ngabayo. Di ba? Yung Nicolaitans, ang spirit of doctrine, creeds and dogmas, the Christian persecution, and then Jezebel religion and Balaamism, and then finally sa huling panahon, apostasy of the mark of the beast. Haabot sa ating panahon ng impluensya niya. Next slide please. Okay, now, ito yung nangyari sa puno. Nginat-ngat ng mga sistema ng denominasyon, conquered the three denominational systems. From the day of Pentecost, dumating yung Balaamism, Jezebel doctrine, Nicene Council, Buddhism, lahat, Methodist, Baptist, hinaluan na yung mga turo, Adventist, Foursquare, Christian Science, Assemblies, hanggang sa huling panahon, lalabas muli ang original na Bride of Jesus Christ. Sa dulo, mamumunga, magdadahon uli. Amen. Babalik ang original. Ito yung mga itsura nyo. Ganyan yung itsura ng mga anak ng Diyos on the day of Pentecost. Yung mga sister, mahaba ang damit, mahaba ang buhok. Mga brother, mga walang bisyo, kung ano-anong mga makasanlibutang bagay. So, pinababalik na tayo sa original.
Being restored. Amen. Alright, next. Pang-anim na tayo. Or rather, pang-lima. Okay, sabi ni Brother Branham kanina, I will restore. He's going to restore it how? By 4 death messenger kill it, then 4 life messengers will restore it. Sino ang unang messenger? What was the first? Martin Luther. Justification. Next slide. Ayan. So si Martin Luther, ayan po, siya ang tinawag na stalk. Dito, sabi ko kanina, dito nag-umpisang tumubo uli. Yung pinatay sa 4 na panahon, tumubo siya yung stalk, mga kapatid. Let's read some more. Praise God. Sabi diyan ng mensahero, si Luther ay isang dating Roman Catholic priest na nagbasa ng Biblia. Sinunog kasi lahat ng Biblia. All the Bibles will burn during the Dark Ages. Pag may Bible ka noon, kukumpiskain, papatayin ka. So, bawal na bawal ang may Biblia. Pero si Luther, may natirang Biblia. Sabi ng prophet, habang nasa kumbento siya, nagtatakip siya ng kumot, binabasa niya, pina-flashlight niya yung Bible para mapag-aralan niya. At nung makita niya ng tao pala, the just shall not live by works, but the just shall live by faith in the Lord Jesus Christ. So yun ang tinuro niya, mga kapatid. Kaya tinawag yun na justification age by faith. At yung kanyang ginawa, nagsulat siya ng thesis. Sumulat siya ng 95 thesis na mga kamalian, mga errors ng Roman Catholic Church. Mali ang purgatory, mali ang indulhensya, mali lahat. Mali ang nubina, mali na si Mary, naging mediatrix na. So lahat yon, mali yung Pope na walang asawa kasi si Pedro may asawa. Mali yung, ang daming mali. 95. Pinaskill niya ito ngayon doon sa Germany, sa church ng Wittenberg Church. Church niya mismo. Kinalaban niya ngayon ang Roman system. In-expose niya. Kaya makikita natin, yun ang unang mensahero. Bumalik ang pang-limang iglesia. Nag-umpisa uli na umusbong ang ebanghelyo sa panahon ni Luther. Praise the Lord! Amen! At alam nyo, sabi ng history, ang first printing press na imbento sa Germany. Who was that man who invented? It was Gutenberg. Ayan. Si Gutenberg ang unang nakaimbento ng mass production ng mga papel at doon minas produce ni Luther ang mga Biblia at kinumbert sa King James Version, mga kapatid. Hallelujah. From Greek, from Hebrew, napunta sa English version, mga kapatid, sa panahon ng time na yon, from 1520 to 1750. That's more than 100 years. And then, next slide. Tuloy tayo. What was the second? Sino yung pangalawang messenger? Si John Wesley by sanctification. Ano po ang sanctification? Pagpapakabanal. Kasi yung message ni Luther, justification lang. Si Luther pala, umiinom pa ng beer, ng serbesa, at nananabako pa. Kaya wala pang kabanalan, pero tama na yung turo. Correct doctrine, but wrong life. Kaya nung dumating si Wesley, pinangaral niya yung sanctification. Mula kay Wesley, doon lumabas yung mga Methodist, mga Pilgrim Holiness, mga Nazarenes, galing sa Wesley. Kay Luther, lumabas yung mga Evangelicals, mga Baptist and all. So, ngayon, si Wesley nagturo ng kabanalan. Hindi sapat ang pananampalataya, kailangan faith without work is dead. Kailangan sa pananampalataya, may gawa ka rin. Yun ang turo ni Wesley. Amen. Na wag na kayong magbibisyo, wag na kayong manigarilyo, uminom, magsugal, mambabae, manlalaki. So inalis na ni Wesley lahat yon. At yung pananamit, yung mga babae, mga disente kayo manamit. So walang mga hikaw-hikaw na yan, mga earrings, mga necklace, walang mga make-up. So yan ang kabanalan. Okay, next slide please. So si Wesley ay nagsimulang 1750 until 1906. So, si Wesley, yan ang panahon ng open door.
Nabuksan ang mga lugar sa Europe na tinanggap nila ang Ebanghelyo. Tinawag na Philadelphian Church Age. The age of brotherly love is the age of the great missionary age, the open door. So he was an Anglican man. Anak siya ni Susanna Wesley. Alam natin, ilan ba yung anak ni Susanna Wesley? 12 bata yun, 15, isa siya doon. At yung kapatid niya, isa pang Wesley, ay siyang nag-compose ng mga kanta rito sa ating songbook. Kapatid siya ni Wesley. Alright, next. Ayan. Dito, sa gitna ni Wesley, ay may message dito na pumasok. 1906, Azusa Street Revival. Sabi ni Prophet, what was the third? Pentecost with restoration of the gifts, the Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost. Sa mensaheng God keeps His word, sabi niya, some little one-eyed Negro. May isang Negro na isa lang ang mata niya, bulag siya, na siyang nagumpisa ng revival sa Amerika. Ayan, sinabi ni Prophet, Negro man. Down yonder in California, that's in Azusa, received the baptism of the Holy Ghost, and God stuck the torchlight in the hands of Pentecost. So, kaya may mga Pentecostal churches na galing dito kay William Seymour. William din ang pangalan. At ginamit siya para ibalik yung speaking in tongues, ibalik yung divine healing, praying for the sick, ibalik yung vision and prophecy. Pero hindi sapat yun. Kailangan si Lord mismo ang bumaba. Kasi gifts lang yun eh. Di ba? Gifts of tongue. Sabi nga ni Prophet, yung sapatos ko, may dila yan eh. Pag binigay ko siya yung dila, hindi mo pa nakuha yung buong sapatos. So, gift of tongues is just gift. Kailangan nyo yung giver of the gift. Bumaba. Kailan bumaba? 1963 in a form of a cloud. Praise the Lord in Arizona. Mamaya, dadaanan natin yan. Para makumpleto, mga kapatid. Amen. Dumating ang pillar of fire sa ating panahon. Amen. Nakuna ng prophet with a pillar of fire. Okay. So, kaya, what was the fourth? The Word. Dito dumating ang Word. Alam nyo ba, ang Laodicea, sabi ng prophet, ito ay mostly Pentecostal age ito. Pero kailan dumating sa dulo, yung revelation of the Word. Amen. So, kailan nagumpisa? 1933, tinawag si prophet ng pillar of fire as John the Baptist forerun the first coming of Jesus. Your message will forerun the second coming of Jesus Christ. So siya ang mensahero sa panahon ng Laodicea. Okay, next slide please. Sabi rito, notice this type of message, finishing all the mysteries of God that are written in the book. The seventh angel is winding up all the mysteries that's lain loose-ended. Mula rito hanggang dito sa Laodicea, ang bautismo nila, Father, Son, Holy Ghost pa rin. Kaya kinakailangan dumating yung messenger para ituro yung hiwaga ng bautismo sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Ituro yung hiwaga na ang original sin hindi mansanas. Diba? Ituro lahat ng mga hiwaga na hindi natin nakita. See, so, all out through this organization and denomination, the seventh angel gathers them up and finishes the entire mystery. That's what the Bible said, finishes the mystery of the written book. Revelation 10:7. Amen? Next slide. Sino yung mensahero na yan? Walang iba. Pinagmamalaki ko ang ating kapatid, si Brother William Marion Branham. The messenger to the last church age, mga kapatid. See? Namatay na siya, 1965, kinuha na siya ni Lord. Pero nag-iwan siya ng 1,200 plus sermons sa atin na nandoon ang rapturing faith na kasalalay. The seven thunder messages will bring us rapturing faith. Amen. So, kaya makikita natin, nakuha na ng pillar of fire, na picturean mga kapatid. Hindi natin itinataas ang prophet, siya ay messenger lang. Ang message ay si Jesus Christ talaga. Amen. Praise the Lord. Yung iba kasi, masyado nang tinataas si Brother Branham. Yung iba, sinasamba na, parang si John Baptist. Huwag siyang sambahin.
Although nasa kanya sumunod yung mga miracles, lahat ng mga hiwaga, mga supernatural wonders, siyang ating Eleazar. Kilala niyo ba si Eleazar sa Biblia? Do you know who he is? Siya yung servant ni Abraham. Sinugo siya ni Abraham para hanapin si Rebecca, para maikasal sa kanyang anak na si Isaac. Brother Branham was also sent to find the bride of Christ para makasal kanino? Hindi sa kanya, kay Lord Jesus Christ na siyang Isaac natin. Amen? Praise the Lord. Next slide please. Ayan. Malakay 4:5-6, sabi rito, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. The first coming and the second coming. Great day, si John the Baptist ang Elijah spirit. Sa dreadful day, bago dumating ang katapusan ng mundo, ito si Brother Branham. Si John the Baptist, siya yung nag-turn the heart of the Jewish fathers to the apostolic children. Tayo ngayon, sa panahon natin, tayo naman yung children na ibabalik saan? Sa apostolic fathers. So, dalawang ministry yan. It's John the Baptist and Brother Branham, Malakay 4:5-6, lest I come and smite the earth with a curse. Next. Okay. Alam natin na darating si Elijah 5 beses. Dumating siya sa panahon ng 1 Kings 17:1, Elijah the Tishbite. Alam nyo yung pinaghanda ng pagkain ng widow woman. And then, nung umakyat siya sa langit, di ba, na-rapture si Elijah on a chariot of fire, inulog niya yung balabal niya, sinalo ni Elisha. Double portion of the power of Elijah, napunta kay Elisha. Si Elisha yung, alam natin siya yung inahanap ng mga Syrians. Hindi siya nakita kasi tinago siya ni Lord. Binuksan niya yung mata ni Gehazi. Nakita ni Gehazi, marami palang mga karwahing anghel. Mas marami tayo kaysa sa kanila, sabi ni Elisha. Then pang-apat, John the Baptist. Sabi ng mga apostol, Lord, di ba dapat si Elias ay darating muna bago ka dumating? Before the Messiah should come, Elijah should first come. Sabi ni Lord, yes, he already came and you didn't know it. At ginawa na nila, pinugutan na siya ng ulo. Di ba? But Elijah shall restore all things. May isa pang Elijah na magre-restore all things. Sinabi niya yon, patay na si John the Baptist. So Elijah, si John the Baptist, wala namang ni-restore. Water baptism lang ginawa niya. Wala naman siyang mystery truths na ni-restore. So ang magre-restore sa atin ng truth ay itong Gentile prophet na walang iba kundi si Brother William Marion Branham. And then after him will be the last Elijah to the Jews with Moses na. Kasama para tawagin ang 144,000. Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Amen, you should be excited. Word of God ito eh. Hindi yung tutulugan natin itong mga tinuturo natin. Wala ito sa denomination. Wala ito sa Bible school. Dito lang ito sa message. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Golden nuggets po ito. Okay, next slide. Matatapos na tayo. Then, Brother Branham fulfilled Revelation 10:7. Na siya yung in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophet. So yung angel, prophet din. The seventh angel is a prophet. Okay, tingnan nyo to. Sabi dito sa Laodicean Church, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 is going to do two things. May gagawin daw dalawang bagay itong mensahero ito. Unang-una, one, according to Malachi 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. Tayong children, ipapanumbalik tayo sa turo ng mga apostol na ama natin. Pangalawa, he will reveal the mysteries of the seven thunders. Siya rin pala maghahayag ng hiwaga ng 7 kulog. Hindi kung sinong 7 tao pa na darating after Brother Branham. No. He will reveal the mysteries of the 7 thunders in Revelation 10, which are, ano daw itong 7 thunders? The revelation contained in the 7 seals. So yung 7 selyo, nandun pala yung thunders. Nung bumukas yung 7 selyo, tumunog na rin yung 7 thunders, which are, it will be these divinely revealed mystery truths that will literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. So hindi tao yan. Mystery truths ang 7 kulog. Kayong mga natuturo
na may 7 tao pa na darating after Brother Branham. Nadayaan na po kayo, pasensya na po, pero kailangan itakwil niyo yung turo na yan. Amen. You are blinded. Dahil ito ang sinabi, direct quote, the 7 thunders are the mystery truths contained, the revelation inside the 7 seals. Next. Praise the Lord. Okay, si Brother Branham, binigyan siya ng 3 pools ng Panginoon. Ano yung 3 hatak na ito para malaman ng tao na siya ang nagdadala ng ministry ni Lord sa huling kapanahunan? He was given 3 pools. The first pool of Jesus was feeding the 5,000. First pool ni Jesus was healing the sick, giving sight to the blind, di ba? Yung mga lumpo, nakalakad. Nangyari din ito sa ministry ni Brother Branham. 7 times si Brother Branham umikot sa buong mundo at sa kanyang mga pangangaral, sa kanyang mga serbisyo, marami ang pinagaling. 5 dead people were brought to life by just the prayer of Brother Branham in the name of Jesus. Sa panahon ni Jesus, 3 lang yung binuhay niya eh. Sa ating panahon, 5. Meaning to say, greater works you shall do because I go to my Father. It's a fulfillment. At alam niyo ba yung picture na yan sa likod? Mga tao yan sa Durban, South Africa. Libu-libong tao ang dumalo nung pumunta siya sa South Africa, sa Durban, para mag-preach. Mga nakasaklay, mga naka-wheelchair, gusto nilang gumaling. At alam nyo, no, matapos ang serbisyo, 7 truck mula sa gobyerno ang ipinadala doon sa meeting niya. Bakit? Kasi ang daming wheelchair, ang daming saklay na iniwanan na ng mga nakalakad na 7 truck ang sinakyan ng mga wheelchair, mga saklay. Grabe, pinagaling lahat mga kapatid sa ministry ni Brother Branham. Showing that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hanggang ngayon, ang kapangyarihan ni Lord kasama pa rin natin. These signs shall follow them that believe. In my name you shall cast out devil. In my name you shall lay hands on the sick, and they shall recover. Pag believer ka, nakasunod pa rin sa iyo yan. Hindi lang kay prophet, sa iyo mismo. Okay, next slide. And then the second pool ministry. Si Jesus, anong second pool ministry niya? Nalaman niya yung pangalan o yung buhay ng Samaritan woman na mayroon na siyang 5 asawa, 6 hindi pa. Nalaman niya si Pedro, your name is Peter. Nalaman niya yung mga Pariseo, sabi niya, nakilala niya, sabi niya, kayo mga mukhang mga puting nitso, white-headed sepulchres but full of dead man's bones. Si Brother Branham, binigyan din siya ng ganong discernment. Di ba? Yung anghel, nung kinatagpo siya dun sa kuweba, sabi ng anghel, bibigyan ka ng 2 tanda. Kagaya ni Moses. Unang tanda, sabi roon, ay malalaman mo yung mga sikreto ng puso ng mga tao. Kaya sa kanyang meeting, he could name people. Ikaw, nakatira ka sa ganito. Ikaw, may sakit ka na ganito. At narito ka dahil gusto mong gumaling. Ito ang address ng bahay mo. Nalalaman ni Brother Branham. Yung mga tao, kung saan sila nakatira, nung sakit nila. That was the second pool ministry na binigay sa kanya. At vision and prophecy. Jesus could see vision and Brother Branham was given 7 visions before the end time. Unang-una, he saw the rise and power of Mussolini. In 1933, lahat ito. The rise and mysterious end of Hitler. Wala pa si Hitler, 1933 pa lang, nakita na ni Brother Branham, pinag-preach na niya na si Hitler. Kailan si Hitler nag-rise? Second World War? 1941 to 45. 1933, pinakita na ni Lord sa kanya. Pangatlo, nakita niya ang fascism, Nazism, and communism. At lahat ng dalawa kakainin, lalamunin ng communism. Natira ngayon, communism na lang. Pangapat, nakita niya ang advancement in science. Pinakita ni Lord yung mga kotse magiging hugis itlog, yung mga kotse magkakaroon ng remote control, wala nang nagmamaneho, pinapatakbo na lang ng remote control. Nangyari na ngayon, di ba? Praise God. Voice command na lang. Yung mga kotse ngayon, pipindot-pindot ka lang doon sa labas, bubukas na yung pinto. Di ba? So, dadalhin ka na kung saan, nakaupo ka lang. Nangyari na. Nakita ni Prophet yun, 1933. At nakita niya ang deterioration of morals.
Nakita niya mga babae, magpuputol na ng buhok, magsusuot na ng mga bikini sa beach, short sa kalsada. Nakita na niya na naninigarilyo sila. Nakita niya ang immorality ng kababaihan. And pang-anim, nakita niya isang babae sa Amerika na magro-rule. Nakita niya, sabi niya, it could be the Catholic Church or it could be a woman that's going to be a vice president. See, di ba? Mayroon bang vice president ang Amerika na naihalal? Mayroon. Si Kamala Harris. Pati Pope, sabi niya, mayroong Pope na manggagaling sa Amerika. Di ba nangyari ngayon? Si Robert Francis Prevost, na siyang tinawag na Pope Leo XVI, American Pope in the Vatican, and American Trump in the US, malapit nang i-implement yung one world government. Sakop na ng Amerika, religious and political systems. Okay, ang last na nakita ni Brother Branham, pinakita sa kanya ang paglubog ng Los Angeles sa dagat at ang destruction of America. Sabi niya, I saw all over America debris, smokes, and craters. Craters, parang buwan, may mga butas-butas. Bakit? Kasi bobombahin ng Russia ang Amerika. Kaya sabi niya, what's Russia? And the communist countries, Iran and North Korea, China. Nagsasama-sama na yung mga bansa ngayon yan, ba? Para kalabanin ng Russia. Rather, ang Amerika. Nakakampi naman ng Israel. So, kaya nakikita natin ang mga bagay nito. But last but not the least, yung third pool ministry. See, what is the third pool ministry? The opening of the mysteries of God na naitago rito. Sino ang nag-reveal ng 7 seals? Si Jesus, ibinigay kay Brother Branham. Sa libro o sa Revelation 5, there's a book sealed with 7 seals. And in 1963, may 7 anghel na bumaba mula sa langit. At nung sila umalis, they form a cloud. See, na-publish po yan sa Life magazine. See, hindi alam ng mga tao kung ano yan. Pero, yan ay ang Panginoon na kumatagpo kay Brother Branham. Next slide. Ito, nakasulat yan nakapublish po yan sa Life magazine, May 17, 1963 issue. Balikan niyo yung magazine na yun, nandun yan. Ang lapad niyan ay 30 miles across. Ang taas ay 26 miles high. See, hindi ordinaryong ulap yan. Amen. Yan ay nasa labas na ng ating Earth atmosphere. Because that's 26 miles. Ang atmosphere natin hanggang 20 miles lang. So, sino yan at ano yan? Sabi ng tinig, mali ang tingin nyo. Itagilid nyo. Kaya, next slide, tinagilid mga kapatid. At anong nakita? Mukha ni Jesus. Balik. Balik tayo doon. Yan. Tagilid, tumagilid mga kapatid. At sabi rin ng prophet dito, and the very picture that the 7 angels being lifted up, turn it to the right-hand side, there is the face of the Lord Jesus looking down to the earth again. Si Jesus pala yan na nakatingin sa lupa. Jesus was judged. Puti ang buhok dahil yung mga huwes sa England, when they put a wig, it means supreme authority. So yan pala ay supreme authority. The head, the capstone, the headstone has come. Bumalik na noong 1963. Hinahanap na niya yung katawan. Nasaan ang katawan? Ito, nakaupo rito. Kayo ang katawan ni Jesus. Malapit na. Anong susunod na magpapakita? Yung kanyang corporal body na. Kasi nung umakyat siya sa Acts chapter 1, verse 7. Nung umakyat siya sa langit, sabi nung 2 anghel, bakit kayo nakatingin dyan? Dahil si Jesus, nilamon siya ng isang ulap. A cloud, di ba? Took him up and sabi rin ng 2 anghel, the same Jesus that was taken up in heaven will come back again. Amen. In the same manner that you have seen Him. So, nandito na yung cloud. Ano nang susunod? Physical body na ng Panginoon. We will meet Him in the air. For the Lord Himself shall come down from heaven with a shout message, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ, yung mga nangamatay kay Kristo sa 7 kapanahonan, shall rise first, and tayo na mga buhay,
we that are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hallelujah. Malapit na yan. Sasalubong tayo sa Panginoon sa hangin. Amen. Next slide. Ayan, sabi ng prophet sa Rising of the Sun, 1965. Malapit na tayo magtapos. It's our Lord up there. You see, He is the one who opened those seals. So hindi si Brother Branham nang nagbukas ng selyo. Si Lord Himself. He is those seals. For the whole Word of God is Christ. And Christ is the seals that was opened. What is the opening of the seals? Then, revealing Christ. Ipahayag si Kristo, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga selyong nabuksan. At yung cloud na ito, mga kapatid, they took the picture, not us. Sabi ng prophet, siyensya ang nagkumuha ng larawan. And there he is standing, supreme judge. So, nung kinatagpo si Brother Branham ng cloud na to, 1963, February 28, sabi ni Brother Branham, inangat siya. At siya ay sinabihan na bumalik ka sa Jeffersonville, Indiana. Kasi nasa Arizona to eh. Arizona is on the west coast. Indiana is on the east coast. Pinabalik siya doon para ipangaral ang nilalamang napapaloob na mensahe at hiwaga ng 7 selyo. Kaya during March 13 to 17 ata yun, mga kapatid, ay pinangaral niya araw-araw. Every day, 1 seal, 1 seal, 2nd seal, 3rd seal. So, kaya makikita natin, next slide, na itong cloud na to, sabi ng prophet, ay fulfillment ng Revelation 10. See? Listen, this angel, capital A, come down from heaven. He comes down from heaven, clothed in the pillar of light, cloud. In the Old Testament, Jesus, God Himself, come to Israel in a cloud by day and in a pillar of fire by night to lead them the way. Old Testament. Ngayon, New Testament, bumalik na yung cloud, mga kapatid. Bumalik ng pillar of fire. See? And sabi rito, with a rainbow over his head. Ano bang rainbow? Covenant. Tutuparin na niya yung covenant niya, yung restoration ng bride tree sa ating panahon. And in a rainbow, sabi niya, is a covenant. It was Christ with 1 foot on the land and 1 foot on the sea and swore the time will be no more. Ito na pala yun, Revelation chapter 10. Buksan natin sa next slide. Amen. So, sinubukan ko mga kapatid, ipatong yung litrato. This is me. I did this in a computer. Yung Hoffman Head of Christ, pinatong ko sa cloud, eksaktong mukha talaga ng ating Panginoon. A son of man. His head and his hairs were white like wool, white as snow. So, kaya makikita nyo mga kapatid na, praise God, may cloud ako sa aking kurbata dahil it's a symbol of the headship of Christ today. Amen. Next is, ayan na, a fulfillment of Revelation 10. Anong nangyari sa Revelation 10? May bumaba na ulap. Sino yon? Mighty angel. Sinong mighty angel? Si Jesus Christ. Because when He wants to deal with people, just like before the beginning of time, nakipaglaban si Michael kay Lucifer. Pero in truth, Michael was Christ in angelic theophany form. May quote tayo na sabi ni Brother Branham, Michael was Christ. He was tinawag ito, theophany angel of Christ. So ngayon, sinong bumaba? A mighty angel is Christ. Sabi rito, and he had in his hand a little book, open, bukas na po ang libro. Yung nabitawan ni Adan at ni Eva na libro na naglalaman ng ating mga pangalan, bukas na at tinatawag na tayong lahat. Kung ang pangalan mo ay nasa libro, tatanggap ka sa mensahe. Kung hindi mo makikita ang mensahe. It's hidden from the eyes of the wise and prudent. Kaya tinatawag na tayo ng 7 kulog. What are the 7 thunders? The 7 mystery truths contained in the 7 seals. So bumaba siya at sabi roon, next slide. Amen. Ito na, pinadala niya sa atin ang 7 mensahero. At matatapos na ang panahon ng Laodicea at anong mangyayari? Uuwi na tayo.
Pabalik sa presensya ng Panginoon. Next slide please, mga kapatid. Ayan, nabuksan yung 7 seals, which is the third full ministry of Brother Branham. And then third full ministry niya, another sign, yung speaking things into existence. Sinalita niya, squirrel, squirrel, squirrel. Babalik sa church yon, yung speaking things into existence. And another third full, last yung preaching to the lost. Maring tayo nangangaral ngayon, wala nang maliligtas, kumpleto na ang bride. Kagaya sa panahon ni Noah, sarado na yung arko. Pero hindi pa umulan. After 7 days pa umulan, kahit sarado na yung barko. Bakit? Para makipakita sa mga tao na ang Diyos ay totoo sa kanyang salita. Binigyan sila ng suspense. Sabi, si Noah nagkulong na dyan sa barko, nasa tutok ng bundok, wala namang dagat. Sabi ron, pinagbabato na siya ng mga kamatis. Pero after 7 days, dumating yung ulan. At lumagpas sa lahat ng mga bundok, lumagpas sa Mount Everest, lumagpas sa Mount Mayon Volcano, hanggang lahat ng tao nalunod. Kaya mga kapatid, sa ating panahon, praise God, the third full ministry, darating yan na wala nang naliligtas pero nangangaral tayo, and then the rapture will take place. Amen. Praise the Lord. Kaya ilang quotation na lang, magtatapos tayo. Amen. Sabi po rito ni prophet, but now is the bride calling. Ngayon na ang katawagan sa mga nobya. Bakit ka nandito? Kasi tinawag ka na. Now is when the 7 seals has been opened. Bukas na ang 7 selyo. Now when the complete things that the reformers, yung mga reformers, iniwan nila, sabi rito, has to be open, and only Malachi 4 can do that because it takes the revelation straight from God to an individual to do so. Isa lang ang ginamit ni Lord na mensahero bawat panahon. At ang unang mensahero, propeta. Si Pablo, nasalubong niya yung pillar of fire. Eto, walang mga pillar of fire ito na nasalubong. Sa huling panahon, may pillar of fire uli. Praise the Lord. Prophet din ito. Amen. Pareho sila ni Paul. So, sabi ng Amos 3:7, God will surely do nothing except He revealeth His secrets to His servants, the prophet. So, kailangan natin ng prophet talaga. Hindi lang pastor, evangelista o missionary. No, prophet. Ito ang dumating. It cannot come to a group. Ang mensahe hindi dumating sa mga grupo. Only, sabi rito, only one man. What was promised in the shadow of the coming for His bride, an Eleazar. Ayan, binanggit na yung sinabi ko sa inyo kanina. May isang Eleazar na ipapadala para para tawagin ang nobya ni Kristo. At habang si Eleazar, naalala nyo, nung kinuha niya si Rebecca, habang sila ay nakasakay sa kamelyo, papunta doon kay Isaac, kinukwento niya ngayon si Isaac. Na itong si Isaac, ang palad mo kasi itong Isaac na ito, anak ng Diyos, ito mayaman, si Isaac ay mabuting tao. So habang sumasakay si Rebecca sa kamelyo, nai-inlove na siya kay Isaac kahit hindi pa niya nakikita. Tayo rin, kahit hindi pa natin nakikita si Jesus Christ, habang nakasakay tayo sa mensahe na dala-dala ni Eleazar sa ating panahon, in love na tayo kay Jesus. Sino ang in love kay Jesus? Amen. At habang, praise God, nakarating na sila, it was love at first sight, sabi ni Brother Branham. Nung magkita na si Rebecca at si Isaac, nagyakapan sila, dinala na sa tent si Rebecca, at mula noon, hindi na narinig kung saan napunta si Eleazar. Kaya si Brother Branham, umuwi na, kinuha na ni Lord, pero ngayon, there is an invisible union of the heavenly bridegroom and the earthly bride. We are uniting now with Jesus. Amen. We are now Christ in bride form. Kaya makikita nyo, tayo na ngayon ang katawan ni Kristo na uuwi, sasalubong sa nobyo pagdating ng rapture. Amen. Excited na ba kayo? Praise the Lord. Isa pang quotation. Hallelujah. Sabi niya rito, bukas na ang 7 selyo. 7 full course menu. Kumakain tayo sa napakasarap na pagkain. 7 putahe. Sabi niya rito, neither will a Christian eat
on that dead carrion from denominational doctrines. Hindi na tayo kakain ng mga turo ng denomination. They want the Word of God fresh. The promise of the hour. God promised rabbits in the days of Luther. He promised other things in the days of others. But now, He promised us a full square meal, the full 7-course menu. For all, not just some, all the 7 seals are open. Bukas na lahat. Sa iba, sarado pa yung pampitong selyo. Pero sabi dito, bukas na lahat. And everything is ready for the Word of God to those who can receive. Sa inyo na kayang tanggapin ito, bukas na ito at inihahanda na para sa inyo. Okay, last. Okay, the rapture is coming soon. Sabi rito, where will the Gentile church go in the rapture? Into the palace. Lahat tayo kukunin na, dadalhin sa palasyo ng Panginoon. Yung pure gold city na bababa sa lupa sa Revelation 21. Nandun sa langit, sabi ni Lord, in my Father's house are many mansions, and I will go and prepare a place for you. So that where I am, there you may be also. May mansion tayo naghihintay doon. Kaya pag rapture, dadalhin tayo sa palasyo, into the palace. The bride will be taken off the earth. She will be caught up before the great tribulation to meet her Lord in the air. And for 3.5 years, while the retributive wrath of God is poured out, she will be in the great marriage supper of the Lamb. Praise God. Are you not looking forward to the rapture of the bride? Maging handa tayo anytime. Kasi kompleto na. Kompleto na. Dulo na. Wala nang susunod na pangwalong iglesia. Israel na ang susunod. Babalikan na ni Lord ang 144,000 kapag tayo'y wala na. Okay, as we close, let's read our final admonition. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. Dumating na. And His wife, sinong wife? Taas ang kamay. Sinong wife dito ng Panginoon? Hath made herself ready. Nahahanda na ang kanyang asawa. Woo! Praise the Lord. Amen. Glory to God. And He said unto me, write, isulat mo, mapalad yaong mga tinawag sa kasalan ng Kordero. Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And He said unto me, these are the true sayings of God. Totoo ang mga pananalitang ito ng ating Diyos. Amen. God bless you. Tumayo tayong lahat. Praise be to Jesus. Amen. The restoration of the bride tree. Nangyayari ngayon. Amen. We should know where we are now because soon and very soon, the King, Jesus, will come and take us home in glory. Amen. Umawit tayo ng isang awitin. Amen. Soon and very soon. Awitin natin yon, mga kapatid. Soon and very soon. Hallelujah. Key of G, please. How many are happy? Amen. How many are prepared? Hallelujah. Soon and very soon, we are going to see the King. Yep. Oh, soon and very soon, we are going to see the King. You're the Queen. He's the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah. 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 We are going to see the King. No more dying. Wala nang kamatayan. We are going to see. Wala nang pag-iyak. Wala nang sakit. No more dying there. We are going to see the King. Oh, No more dying there. We are going to see the King. Hallelujah. 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 We are going to see the King.
awaiting. There's a better home awaiting. Where? In the sky, Lord, in the sky. I've got a home. I've got a home in glory land that outshines the sun. Yeah. I've got a home in glory land that outshines the sun. Oh, I've got a home in glory land that outshines the sun. Way beyond the blue. Lord, remember us, Lord. Oh, to Lord, oh, to Lord, oh, to remember me. Oh, to Lord, oh, to Lord, oh, to remember me. Alalahanin mo kami, Panginoon. Walang maiiwan, Lord. Kasama kami lahat. Remember me. Oh, Way beyond the blue. for the last time now. I fly away, oh glory. Fly away In the morning. I'll hold down. Hallelujah, by and by. I fly away. Praise the Lord. The bride is rejoicing. Amen. Full of glory. Amen. Dahil malapit na tayo umuwi doon sa piling ng Diyos. Konting panahon na lang. Time shall be no longer. Sabi ng Bible. So panahon na ito na tayo magpakainit sa Panginoon. Panahon na ito na huwag nang magpahapay-hapay. Huwag nang pagpatumpik-tumpik, kundi tayo ay bigay na natin lahat sa Panginoon. Suko mo lahat sa Panginoon. Everything that you have. Do not look back to the world. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.